Okay, usapang processor part 2. So, may mga manloloko ang ginagawa is iniiba to. Iniiba ang name ng processor at basta lahat. Iniiba yan. Gigahertz, generation, iniiba yan. Para makabenta ng mas mahal. Pero magdududa ka, lalo na pag hindi trusted seller, lalo na pag online mo lang nakausap, hindi mo kilala, papakita sa'yo yung laptop, pagpakita sa'yo, naka-on na. Ito yung ibubungan sa'yo, yung system niya. Sasabihin, ito na yung processor ko, naka-upgraded na, pero ganyan, ganyan, ganyan. Kung titingnan mo, medyo luma na yon. Tapos ibebenta sa'yo ng mahal, kasi daw upgraded. Now, ang ginagawa, panloloko, ini-edit to, pero ang counter mo dyan is, madali lang, i-restart mo lang. Ipa-restart mo ng ipa-restart. Kasi babalik, babalik. Yan sa original, pag in-restart mo. So, paano yan ginagawa? Kunting view lang. Paano yan ginagawa nila? Register editor. Yes. Local machine, hardware, description, system, central processor. Dito yan. Ginagalaw. May ginagalaw sila dito na hindi ko na rin ipapakita kasi may purpose naman talaga to. Ito lahat nandito. May purpose yan. Pero ang ginagawa ng iba, ginagamit nila to manloko sa mga walang medyo hindi masyadong tech savvy. So, mag-ingat. So, number 1 tips is, ulitin ko, ipa-restart mo. Ipa-restart. Hanggang masatisfy ka. Kung may bibilin kang unit. Para makita mo, paano siya nag-start up. Okay? Now, in addition sa usapang processor, pag yung nakalagay may nakalagay na 5 digits, ibig sabihin yan, nag-start, nas double digit, which is 1-0 nagsisimula, tapos may 3 digit na naman. Ibig sabihin yan, 10th generation na yan. Pag 11, tapos may 3 na naman, may 12, tapos may 3 digit na naman, may 13, may 14. 14th generation ang latest. Pero pag 4 digits lang yan, sasabihin, ay 7, pero, sabihin, 9th generation, tingnan mo, 9 nagsisimula yan. Okay, pag sasabihin, 14th generation ako, hindi. Dapat 1-4. Okay, thank you. Sana hindi kayo maloko kasi meron talaga, nangyayari talaga to. Okay, salamat sa panonood. God bless and ingat sa pagbili ng mga unit.